Sinariwa naman ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang alaala nito sa anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Tikom naman ang bibig ng pamilya Marcos kaugnay sa planong Heroes Burial para sa dating presidente. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Truth and justice sometimes runs very slowly. But as a believer, I know truth and justice will eventually prevail. Ferdinand Marcos will eventually prevail in all of these controversies. Sa ika-79 na kaarawan ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos, ito ang mga binitiwang salita ng kanyang asawa, dating unang ginang at ngayoy Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Sinariwa rin ni Imelda ang araw bago nagdeklara ng martial law ang asawa noong September 21, 1972. Alam daw ng dating Pangulo na maraming hindi makauunawa sa kanya, pero itinayaraw niya ang buhay at dangal para sa kapakanan ng bansa. Was about to proclaim martial law and gathered his family. He said to us, his family, he said, the time has come for the survival of the country. I will have to give not only my life, my fortune, but everything, including my honor, because people will misunderstand. Pero sa usapin ng planong Heroes Burial para sa dating Pangulo, ayaw magsalita ng pamilya Marcos. Hindi ako maaaring mag-komento sapagkat sub judice at alam mo na yung ating mga abogado ayaw. Ang amin na lang ipinagdadasal namin na magkaroon ng katapusan upang sa wakas magkaisa ang Pilipino. Tulad ng hangarin ng ating mahal na presidente, Apo Duterte. Bukod sa misa at pag-aalay ng bulaklak ng pamilya Marcos sa bayan ng Sarat, kinahapunan muling nag-alay ng bulaklak ang pamilya Marcos sa bantayog naman ni dating Pangulong Marcos sa Batak, na sinundan kinagabihan ng pagsindi ng puting kandila, pagpalipad ng puting lobo at magarbong fireworks display. Natapos ang selebrasyon sa isang boodle fight ng iba't ibang grupo at mga opisyal ng 21 bayan ng Ilocos Norte na pinangunahan mismo ni Imelda. Sa kanyang naging talumpati, inalala rin ni Governor Imee Marcos ang ama bilang isang simpleng tao. May sagot din siya sa mga kritiko ng pamilya Marcos. Ano man ang kasalanan ng aking ama, sapagkat hindi naman niya kailanman sinabi na siya ay hindi tao lamang na nagkakamali at nagkakasala. Sana sa kabila nito, mahanap na rin nila ang kapatawaran. Sapagkat sa pagpapatawad sa atin, sa aking ama, sa pagpapatawad, sana mapawi na rin ang galit nila at sila mismo ay mabigyan ng kapayapaan. Dano Tingkungko, GMA News.